Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin upang ang puso namin, Panginoon, ay magkaroon ng kabanalan na katulad mo, Lord God, upang pagdating ng panahon, makapiling ka namin doon sa iyong kaharian. Kaya Lord, marami pong salamat sa banal na Espiritu na patuloy na ibinibigay mo sa amin upang siyang maging taga-aliw namin, Panginoon, sa panahon ng mga pagsubok, Lord God, sa panahon hindi namin maintindihan kung anong aming gagawin, kung anong aming iisipin, ay nandun ka, Panginoon, upang kami tulungan, upang ikaw ang aming maging kanlungan, ikaw ang aming maging proteksyon. Kaya Lord, maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli po, isang magandang umaga sa bawat isa sa ating. Pasensya na po. At nagising kasi ako ng alas 2, kaya nung tumulog ako, ayan, nagdire-diretso ang aking tulog. At ngayon nga po, let us welcome ang ating tagapagbahagi. Buhat pa doon sa Saudi. Walang iba kung hindi si Sister Beck Arsiaga. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa ating Panginoon. Ang verse po na napili ko para sa umagang ito ay kinuha sa James or Santiago, James 1:22. At ang sabi, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." Sa Tagalog, ang sabi po, maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, Lord, na muli, Lord, gagamitin mo po ako sa mga kapatiran, O Lord, upang mag-share ng iyong mga salita, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, bless your word, O Lord God, and use me only for thy glory, Lord. Itago mo po ako, Lord, sa iyong likuran at ikaw lang po ang makita. At ilagay mo po sa aking mga labi ang mga salita, Lord, na nais mo, Lord, na bahayag. Lord, thank you so much. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Actually, namimili ako kung ano nga din ang isi-share ko nung ano pa. Kasi medyo masakit din kasi itong James. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Medyo minsan meron tayong time na parang may gusto tayong ilagan ng mga salita, no? Pero minsan may mga na hindi natin talaga maiilagan. Kasi sa ating mga sineshare, bago ito lumabas o bago kayo, ako muna yung parang nakakaramdam, no, ng mga kung ito man ay pagtuturo, kung ito man ay may nais na ipahayag ang Lord, no? So, meron po tayong 3 katuruan. Actually, itong share na to ay share din ng isang nagdi-devotion na sinusundan ko palagi sa YouTube. So, meron 3 katuruan. Ang sabi niya, God does not want us to merely perform rituals and religious activities. Number 1. And then, ang number 2, deception is knowing teachings without life application. At ang number 3, daily devotion requires a responsive obedience. So yung number 1, sabi, God does not want us to merely perform rituals and religious activities. Yung gaya ng mga nung mga panahon noon na hindi pa tayo nandito, yung pagdarasal lang paulit-ulit na tinuturing na rituals, yung 10 Aba Ginoo Maria, yung mga ganon, yung pagluhod-luhod, yung mga ganon na routine, yung pagbabasa na hindi naman iniintindi, para lang araw-araw lang, para lang makaramdam ka na, nakapagbasa na ako, yung parang ganon, pero hindi mo naiintindihan. At yung iba pa, marami pang mga na ginagawang rituals yun ng panahon noon. Kahit dito, yung mga pagdarasal 5 beses sa isang araw, paggamit nila ng mga beads sa pagdarasal, no? Yung so marami. Yun ang isa sa mga ayaw ng Panginoon. And then ang number 2, yung deception.
Deception is knowing teachings without life application. Yes, nagbabasa ng Biblia, alam yung kataruan, palagi nakikinig, nagsisimba, pero hindi naman ini-a-apply sa buhay kung saan hindi nakikita. Kung minsan nga, nagiging katisuran pa ng ibang tao o kaya hindi sila makasama minsan sa ganun. Kasi ikaw nga basa ka ng Biblia, share ka pa ng share ng Word of God. Hindi mo naman ini-a-apply sa'yo, hindi mag-manifest yung ganun. So, parang yun. So, parang dinideceive lang natin yung ating sarili. Oo, alam natin ang Word of God. Basa natin ang buong Biblia. Pero kahit isang verse, wala tayong may apply. So, ayaw din ng Lord ng ganun, na dinideceive natin yung sarili natin. Then, yung daily devotion requires a responsive obedience. Gaya nito, palagi tayong nagdi-devotion every morning, no? Pero dapat, yung sa araw-araw nating naririnig, araw-araw nating napapag-aralan, dapat nagre-response tayo sa bawat salita or sa bawat sharing na ating natututunan. Hindi lang pumasok dito sa ating kabilang tenga, lumabas na sa kabila. So, and then, yun. So, dapat sa pagbabasa natin, yun nga yung sabi, responsive, yung kung gaya nga yung sa hospital, no? Minsan, di ba, may mga, yung nire-revive, di ba? Yung mga malapit ng matsugi, ganon. I-revive pa yun, ano? I-revive siya. O yung iba, sini-CPR pa. So, ito yung Word of God na nagsi-CPR sa atin. Para every time na magbabasa ka, dapat responsive tayo. Or every time na makikinig tayo ng Word of God, dito man sa devotion or sa Sunday, preachings, mga ganyan, dapat yung pag-revive sa atin, yung Word of God na talagang minsan, di ba, hindi, aminin man natin o hindi, may mga preaching talaga or sharing na talagang tayo ay tinatamaan, no? Minsan sasabihin pa namin, parang, hindi mo sabihin, oh, ikaw yun. Huwag tayo mag-ganon. Anuhin na lang natin sarili natin na, ako yun. Di ba? Maging tayo, huwag tayong mag-ano na, siya, ikaw yun. O ikaw, gano'n. Ako yun. So, para sa akin yun. Kasi para din sa atin, tayo din ang matuturuan doon . Kailangan mag-responsive tayo doon sa CPR na ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung paano yung sa hospital, kita nyo, nire-revive para mabuhay. Kasi malapit nang mamatay. Ngayon kung hindi siya nag-response, patay na siya. So tayo na nakakaramdam, tayo na sabi natin, oh, ako yun. Yung ganon, ako yun talaga yung ganon. So, hindi pa tayo patay, tayo ay buhay. So, pasalamat tayo sa Panginoon kapag tayo ay medyo parang tinatamaan sa mga preaching, sa mga sharing. Ibig sabihin, nagre-response tayo sa Word of God. So, it doesn't mean naman nagre-response, kailangan magkaroon ka ng sa sarili mo na I will do it. Yung ganon, yung bang ganon, i-change ko yung gustong i-change ng Panginoon. Gagawin ko yung gustong gawin ng Panginoon. At hindi ko na gagawin yung ayaw ng Panginoon na gawin ko. Ano ko sa landas na gusto ng Panginoon para sa akin. Hindi ko kasi, okay, response ka nga, buhay ka lang ganon, di ba? So, kailangan nabuhay ka, pero kailangan meron kang plano na sundin yung Word of God. Hindi yung magkaroon ka ng deklarasyon sa iyong sarili na I will follow the Lord. I will follow His Word. I will do it. I will abide His Word. So yun po. So meron tayong kataruan. So kailangan meron din tayong application. So, application number 1, be a follower and not just a reader. Kailangan maging tagasunod